Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagpaparangalay tayo sa ating pinakamamalapayang Sus po lamang. At ako po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagrespeto sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeda, and ganit po sa ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. At ako po yung nagpapaabot ng pagrespeto din po sa ating beloved children at isang magandang araw po sa ating beloved future workers, sa inyo po mga minamahal, datihan man at baguhan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. At ako po yung lubos-lubusan nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na muli po ako po ay kanyang kinahabagan na sa araw na ito, siya po yung aking mapapurihan pasalamatan na bagaman matagal-tagal na po akong hindi nakapagpasalamat at talaga'y pananalangin ko po sa malapit sa araw na ito na ako po'y muling makapagpasalamat sa Kanya. Kaya't lubos-lubusan ko pong pinasasalamatan nito sa ating pinakamalapayang Jesus. At simulan ko lamang po mga minamahal para po sa mga hindi pa po nakakinig po ng aming patotoo na kami po ay tinawag ng malapayang Jesus sa banal na gawain ito sa pamagitan po ng programa sa telebisyon na nung mga panahong yun po, ako po ay hindi pa po sinisilang. At dalaga pa po ang aking mahal na ina. At sila po ay isang malaking pamilya na naglilingkod, ngunit wala pong katotohanan, wala sa katotohanan, walang kapangyarihan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Subalit, napakabuti po ng mahal pa Jesus na siya po ang gumawa po ng kapamaraanan upang kami po ay mapabilang po sa banal na gawain ito. At napanood nga po ito ng aking beloved tita na siya nga po ay andun nga po na sumabaybay po sa banal na gawain ito. At hanggang sa nagpa-anyaya po ang ating mahal na pastor sa gaganaping krusada po sa Dako ng Luneta. Year 1993 po yun kung hindi pa ako nagkakamali. At andun nga po na sila nga po ay buong pamilya na dumalo sa dakong iyon. At simula po ng panahong yun hanggang sa mga oras na ito, kinahabagan po kami ng malapayang Jesus na kami po ay patuloy na kapaglingkod sa Kanya, bagaman di ba po karapat-dapat na dati-rati talagang andun po yung mga bisyo, mga kalayawan ng salibutan, subalit kami po ay binago ng ating pinakamamalapayang Jesus, yung po lubos-lubusan namin pinasalamatan sa malapayang Jesus. Hallelujah. At simula nga po noon, talagang pinakita po ng mahal pa yung Jesus ang pagkilos po niya sa aming buhay. Marami mga pagsubok, mga karamdaman, ang aming naranasan. Subalit, lahat po ng yan ay aming napagtagumpayan sa pangalan ng ating pinakamamalapayang Jesus. At isa na lamang po riyan ay nung panahon po na kami po ay kabataan pa lamang po, kaliliitan pa po namin magkakapatid at andun nga po na pinahintulot ng mahal pa yung Jesus na kami po ay dumanas ng kahirapan na hindi po namin alam kung kami makakapag-aral pa. Subalit, napakabuti po ng mahal pa yung Jesus na kami po ay nagpatuloy lamang po sa paglilingkod sa ating mahal pa yung Jesus. At nais lamang po pala niya na tayo tumawag po sa Kanya at lahat po ng ang desire ng ating mga puso ay Kanya ipagkakaloob sa tamang panahon po na ipagkakaloob niya. At salamat po sa mahal pa na din po nagtagal. Kami po ay Kanya rin pong pinagpala na ang aking mga mahal na magulang. Sila po ay nagkaroon po ng mga stable na trabaho na hanggang sa mga oras na ito, yung po ay aming nakakamtan, yung po lubusan po namin pinasalamatan sa ating mahal pa Jesus. Gayun din po sa aming magkakapatid na kami nga po ay nakapagtapos na rin po ng pag-aaral. Na 5 po kami magkakapatid at isa na lamang po yung nag-aaral ng pilubusan po namin pinasalamatan sa ating pinakamamahal pa yung Jesus. At dati-rati po, kami po ay nangungupahan lamang din po sa bayan po ng Rosario na andun nga po, napalipat-lipat po kami ng tahanan. Subalit, napakabuti po ng mahal pa yung Jesus na hindi po namin alam na ipinagpapatayo na pala po kami ng mahal pa yung Jesus ng isang magandang tahanan. Amen. Na kundi po ako nagkakamali, year 2013 po nang kami po ay makalipat po doon sa bagong tahanan na ipinagkaloob ng mahal pa yung Jesus na
talagang napakabuti po niya na nung una po yun po ay nagdadalawang isip pa po ang aking mga magulang dahil malaki po yung babayaran. Subalit, ang Mahal na Pwesos po ang gumawa ng paraan na hindi po niyo yung may-ari ng bahay na ipinangalan na po sa aking mga magulang yung titulo at upang maipasok nga po sa pag-ibig at sa kahabagan po ng Mahal na Pwesos na yung pina-approve at andun nga po na pinagkalo po niya sa amin ang tahanan na yun po lubos na namin pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Pwesos. Gayun din po, salamat po sa Mahal na Pwesos na dati-rati nakikisakay lang din po kami sa mga kapatiran na may sasakyan. Subalit sa panahong ito, pinagpala din po kami ng Mahal na Pwesos na kami po ay nagkaroon ng sariling sasakyan na po ilubos-lubosan kong pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Pwesos. Talagang napakarami pong pagpapala pinagkaloob ng Mahal na Pwesos. At sa mga karamdaman din po na dumaan po sa amin, ang aking mahal na kapatid po, siya po ay, bata pa lamang po, siya po ay nagkakaroon po siya ng kumbulsyon na halos mawalan po ang kanyang buhay. Subalit nung ko po nakita kung paano kumilos sa ating pinakamamahal Pwesos na siya po ay dadalhin lamang ng aking mga magulang sa banal na gawain at ililehans at talagang andun po yung pagkilos ng Mahal na Pwesos na siya po ay binibigyan po ng buhay ng ating pinakamamahal Pwesos na yung po ay lubos-lubosan namin pinasalamatan sa Mahal na Pwesos. At gayon din po sa mga aksidente naming naranasan na ang aking malakapatid din po na aksidente po siya sa motor. Talagang wasak na wasak po yung motor, hindi na po magagamit. Subalit ang aking mahal na kapatid, siya po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Pwesos na hindi po siya na-confine. Hindi na rin po siya nagpa-check up. Pumunta lamang po siya sa ating banal na gawain, sa dako ng Rosario at andun nga po na siya po ay inilehans at salamat po sa Mahal na Pwesos na andun yung kalakasan yung pinagkulob po sa kanya ng ating pinakamamahal Pwesos. At ganyan din po sa banal na gawain ito na rin nga po ako nagkaroon po ng makakasama sa buhay. Napilubusan kong pinasalamatan sa Mahal na Pwesos na pinagkalooban po niya kami ng blessing at andun din po yung malaking pagsubok po na ipinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Pwesos. Dahil ako nga po ay nagsilang ng isang baby girl na siya nga po ay may cleft lip. At noong mga panahon na yung wala po akong alam sa ganong kondisyon. At andun yung aking pangamba bilang first time na parent po. Talagang nangibabaw po sa akin yung takot. Subalit ang Mahal na Pwesos po ay laging nandyan, nagko-comfort. At salamat po sa Mahal na Pwesos dahil pina-check up po namin siya sa dako ng Lipa dahil doon lamang po may pinakamalapit na espesyalista. At andun nga po na sabi po niya by February pwede na pong operahan ng aking mahal na anak basta ma-meet po niya yung minimum na requirement para matuloy po yung operasyon. At hindi po kami pinabayaan ng Mahal na Pwesos na naisip din po namin na ilapit po siya sa mga foundation or charity po na nagkakaloob po ng libreng operasyon para po sa mga batang may cleft lip. Subalit, hindi po yun ang kalooban ng Mahal na Pwesos dahil ang faith ko nga po maoperahan na po siya kaagad. At kung ilalapit po namin siya sa mga ganong organisasyon, matatagalan pa po, abutin pa po ng taon. Subalit napakabuti po ng Mahal na Pwesos dahil nagkaloob po siya ng pinansyal na magagamit po namin para po sa operasyon na yon na bagaman andun na kailangan nga po siyang operahan dahil para po maisaayos yung pagsasalita niya. At bilang isang 4-month-old baby, talagang ano po yung aking pangamba na kung kakayanin po niya yung operasyon. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Pwesos. Hallelujah. Dahil yung araw na yon talagang bago po yung araw na yon, ipinalehans po namin siya. Pumunta po kami sa dakong ito. At kinabukasan talagang andun yung pagpapala ng Mahal na Pwesos na wala po naging hadlang sa kanyang operasyon. Na bagaman marami pong nagsasabi na talagang risky po dahil
marami pong cases na hindi po kinakaya. Subalit, napakabuti ng mahal na Pensos na siya po nagbigay ng kalakasan sa aking mahal na anak, na yun po isang malaking pagpapala po sa amin na sa mga oras na ito, siya nga po ay 1 taon at 3 months old na po. Yung po yung lubos-lubosan ko pinasalamatan ng kalakasan, kalusugan na pinagkaloob sa kanya ng ating pinakamamahal na Pensos. At mga time na yun din po ng aking mahal na anak ay naoperahan. Wala po kaming source of income ng aking mahal na asawa. Ngunit kami po ay nagtiwala lamang po sa ating pinakamamahal na Pensos at ang lagi ko pong panalangin sa mahal na Pensos ay i-grant niya po yung desire ko na maging trabaho. At hindi po ako nagmamadali, basta i-grant po niya yung desire na gusto kong trabaho. At salamat po sa mahal na Pensos na just in time na mauubos na po yung savings namin mag-asawa. Talagang pinagkalooban po ako ng mahal na Pensos ng trabaho na work from home na permanent po yun, na wala po akong na talagang andyan po yung pagpapala ng mahal na Pensos na sila po nag-provide ng lahat po ng pangangailangan ko. At salamat din po sa mahal na Pensos na early this year po, pinagkalooban po ako ng mahal na Pensos ng 2 part-time jobs po na hindi ko po yun in-applyan. At ang mahal na Pensos po ang nagkaloob po sa akin na yung mga trabahong yun na po ang lumapit sa akin, na yun po yung lubos-lubosan kong pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Pensos. At salamat din po sa ating pinakamamahal na Pensos na bali early December po last year na nagkaroon po ako ng karamdaman na almost 1 week po ako na masakit ang katawan, hindi po ako makagalaw, mataas ang lagnat, masakit po ang aking ulo, talagang andyan po ang kahinaan. Subalit, salamat po sa mahal na Pensos na hindi po ako nag-take ng anumang medicine at tanging pananampalataya lamang po sa ating pinakamamahal na Pensos at siya po ang nagpagaling po sa akin sa panalangin po sa panungunan dalangin ng ating pinakamamahal na Pensos, ng ating beloved pastor. Talagang andun yung kagalingan na pinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Pensos. At mga time na yun po, alam niyo po, Christmas party po namin sa company. At dahil po nagkaroon ako ng karamdaman, hindi po ako nakapag-attend po. At nalaman ko po na yung mga umattend po ng year-end party, sila po ay may bonus. So hindi po ako nagkaroon ng bonus. Ngunit andun po na ako po ay nagtiwala po sa mahal na Pensos na siya po ang magbibigay po sa akin ng pagpapala. At nung holiday nga po, talagang pinasalamatan ko sa mahal na Pensos yung pagpapala po niya sa akin na almost, actually 2 weeks po na holiday ko po na paid na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Pensos sa akin na sa aming team. Ako lamang po yung pinagkalooban ng ganong pagpapala. At yung po yung lubos-lubosan ko pinasalamatan sa mahal na Pensos na talagang nakapahinga po ako sa pagtrabaho, na yung po yung lubos-lubosan kong pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Pensos. At ganyan po, salamat po sa mahal na Pensos sa lahat ng mga pagpapala po niya sa amin, sa pagpapalang physical, material, financial, alatigit po sa pagpapalang spiritual at ang buong kapurihan, pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Pensos po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po.